ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, ngayong Biyernes, sama-sama, sabay-sabay muli natin bigyan ng parangal at papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas mainit at malakas na palakpak para sa Kanya. Na? Tayo po ay nasa huling linggo na, hindi ng buwan, huling linggo na po sa panahon ng Pasko, ng muling pagkabuhay o ng Easter. At noong pong last Sunday, nitong nagdaang linggo, ipinagdiwang ho natin at inalala natin ang wakas na sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sabi niya paulit-ulit, kaunting panahon nyo na lamang ako makakasama at ako'y babalik na sa aking Ama. Nangyari na yan nung linggo. Ascension, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. Kaya nga pinapaalala ko doon sa mga kabataan, doon sa mga bata sa aming parokya, sa Assumption, sa Malate. Araw-araw meron din kaming Flores de Mayo at gabi-gabi pinapaalala ko sa kanila yon. Ilang araw kong pinaalala sa kanila na yung mga sinasabi ng mga matatanda, di ba yung mga bili ng matatanda, pag nagagalit na sila sa mga bata, lalo na kapag makulit na, anong sinasabi ng magulang? Ewan ko sa inyo, matanda na ako, malapit na ako. Alam nyo, hindi sila nagbibiro. Totoo yun. Hindi biro yun. Minsan pinagtatawanan natin sila, minsan madrama lang sila, pero totoo yun. Isang araw, kagaya ni Kristo, iiwan din nila tayo. Mawawala rin sila. Kaya nga nung linggo, pinaalala rin natin, pahalagahan natin yung mga kasama pa natin, lalo na ang mga nanay natin. Belated Happy Mother's Day sa inyo. Palakpakan nga ho natin ang mga nanay natin. Belated Happy Mother's Day. Parang ngayon, parang hindi nyo na masyado feel. Parang yung nakita ko sa social media. Dalawang litrato. Mother's Day, Ordinary Day. Mother's Day, groovy. Nasa palibot ng nanay, yung mga anak at apo, nagpapapicture, naka-smile. Mother's Day. Pero everyday, si nanay, selfie lang. Sana kahit hindi Mother's Day, naaalala rin natin sila. Kahapon ho, pumunta ako sa birthday ng aking kaibigan sa Bulacan. Umaga lang, binasbasan lang. Pero bago kami magbasbas at mag-almusal, bumulong yung kaibigan ko, sabi niya, may hinihirit si nanay, kumpisal daw. At pagtapos magkumpisal, may hinabol yung nanay, Father, may tatanong ako sa iyo. Ano po yun? 81 years old. 81. Sabi ko, ano po yun, Father? Okay lang ba? Ano po yun? Kasi pinagdadasal ko na yung kaluluwa ko ngayon eh. Okay lang ba? Alam nyo, napaisip ako, parang ngayon ko lang yata ito naalala. Kadalasan, pag sinasabi nating ipagdadasal ang kaluluwa, kailan? Pag namatay na. Pero magandang paalala nung matanda, na dapat pala hanggang nabubuhay pa tayo, pinagdadasal na natin ang kaluluwa natin. Naalala ho ninyo, isa sa mga huling 7 wika ni Kristo, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabiling ko ang aking espiritu, ang aking kaluluwa. Dapat ngayon pa lang, pinagdadasal na natin ang kaluluwa natin na sana, Lord, ikaw, sa iyo ko inihahabilin, hindi lang ang buhay ko ngayon, kundi ang kaluluwa ko ngayon. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, ipagdadasal ko ang kaluluwa mo. Ba't parang natakot naman yung katabi mo? Totoo ho yun. Huwag natin kalilimutan na isang araw, yung katawan na iniingat-ingatan mo, pinagkakagastusan mo ng pampaputi at pampaseksi,
Yang katawan mo na mahalaga naman talaga. Isang araw, dalawa lang ang pwede nilang gawin dyan. Ibaon sa lupa o sunugin. Paano kaluluwa mo? Iningatan mo ba? Paano yung maiiwang kaluluwa mo? Papayapa kaya? Maliligtas kaya? Ang inatupag mo lang, yang katawan mo. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng dasal ni Kristo. Sa ating ebanghelyo ngayon, nagpapatuloy ang panalangin ni Kristo o ang paalala ni Kristo. Ipinagdasal niya ang kanyang mga alagad. Pero sa ebanghelyo natin ngayon, ipinapaalala ni Kristo sa atin, wag lang yung buhay natin ngayon. Isipin din natin ang magiging bukas natin. Paano mo iniingatan ang magiging kinabukasan mo? Kaya nga mga kapatid, yung ebanghelyo natin ngayon, kung maalala ninyo, 2 beses natin itong narinig. Una, ay nung bago ibigay ni Kristo ang susi kay Pedro. Bago sa tawaging Pedro, tinanong siya ni Kristo noon, iniibig mo ba ako? Yan ay bago ibigay ang kanyang misyon. Pero ngayon, ginawa ulit ni Kristo bago siya bumalik sa langit. Upang, sabi sa Ebanghelyo, ipaalala kay Pedro kung paano mo dapat tapusin ang iyong misyon. Na sana nagsimula ka sa akin, sana matapos ka rin sa akin. Kaya nga mga kapatid, hindi mo lang dapat iasa sa talino mo, sa pera mo ngayon, sa posisyon mo ngayon. Hindi mo lang dapat iasa sa kung anong meron at sino ka ngayon ang buhay mo. Sana, araw-araw, ipinagkakatiwala mo pa rin kay Kristo ang kaluluwa mo, ang bukas mo. Kaya nga, mahalagang ipinagdadasal natin, hindi lang na magkaroon tayo ng maginhawang buhay ngayon. Hindi lang magkaroon tayo ng masayang buhay ngayon. Hindi lang magkaroon tayo ng asensong buhay ngayon. Mga kapatid, yung pagbalik ni Kristo sa langit ay isang paalala na isang araw matatapos din tayo sa mundong ito. Na lahat ng meron tayo ngayon at nung kung sino tayo ngayon, may hangganan. Ang dapat din nating paghandaan, ang ating pangwalang hanggan, ang ating kaluluwa. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagbalik ni Kristo sa langit, hinahanda niya ang gantimpala, ang kapalit ng ating pagpapakabuti, ng ating pagpapakabait. Lagi kong sinasabi, walang masasayang sa ginagawa mong kabutihan ngayon. Kaya huwag kang magpapatalo. Huwag kang magpapagamit sa inggit, sa galit. Dahil isang araw, ang ginagawa mong pagpapakabait ay merong kapalit. Yan ang pintuan ng langit. Sa darating na linggo, Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Sa pagdating ng Espiritu Santo, piliin, gawin mo pa rin, kahit mahirap, kahit minsan masakit, kung ano ang totoo, kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Para pag natapos na rin ang kwento ng buhay mo, hanggang dulo, naglilingkod at lingkod ka pa rin
ng Poong Jesus Nazareno. Amen.